Pinalamang na kayo, gusto nyo pang manalo. Ganto ang nangyari kay James Harden at sa Cavaliers kontra sa Knicks. Parang naging pabigat na itong si Harden dahil nawala na ang kanyang D. Sa last 7 minutes, 93-71 ang score ng Cleveland kontra sa Knicks. Parang sigurado na sa panalo nun ang Cavaliers. Kaso, ang ginawa dito kay Harden, ginawa siyang asintahan ni Jalen Bronson. Parang naging cone na lang itong si Harden dahil hindi makadepensa na maayos. Nasa 38 points, 5 rebounds, 6 assists si Jalen Bronson na masyadong maluwag yung mid-range sa kanya dahil ang bantay si Harden. 15 points pa doon ginawa niya sa last quarter. Hindi man lang nakapag-adjust no ng Cavaliers habang niluluto ni Bronson si Harden, parang pinabayaan. Pero based naman kay Coach Kenny Atkinson, gumawa sila ng adjustment nun. Unpredictable pa rin yung naging game 1 dahil lumamang ng 3 quarter at kalahati yung Cavaliers, pero binigyang buhay nila yung Knicks papasok ng game 2. Yung Knicks kasi matagal na mahinga kaya medyo malamig pa. Yung Cavaliers naman kakatapos pa lang ng kanilang series nung nakaraang round. Yung last shot pa ng Cavaliers dapat pinilit nila yun Tabla ang score sa 101, 8 seconds pa yung natitira. Imbes na itinira sa 3-point area, dapat umatake sila nun. Kaya resulta sa Cleveland na ubusan sila ng overtime. Si Donovan meron 29 points, 5 rebounds, 6 assists. Nakikipagsabayan pa siya kay Bronson. Kaso yung second offensive player nila mukhang naging problema pa kay Donovan. Si James Harden nasa 15 points, 5 out of 16 sa field. Ilang games na sa playoffs na nagkokos ng talo si Harden para kay Donovan. Iba na yung sinasabi rin ni Donovan sa postgame interview parang hindi na maganda Nang tinanong naman si Coach Kenny Atkinson kung si Harden ba ay dapat pinaupo na lang nila or binench nung defensive possession, ang sagot kasi niya, best defender pa rin nila si James Harden pero nakakascore sa kanya ng madali si Bronson. Hindi rin kasi gagawin ng Cavaliers na basta nila ibabangko si Harden baka magtampo at umalis ng Cleveland nang walang kapalit sa offseason. Parang puro buladas na lang din ang sinabi ni Coach Kenny Atkinson kung bakit hindi niya binangko si Harden. Dahil base nga sa kanya, best playoff run ni Harden ngayon. Pero totoo naman kasi, best playoff run ni Harden since 2021. Ito lang din ulit ang playoff run na si Harden nakalagpas naman ng second round ng playoffs. At ito rin since 2021 na maganda ang kanyang scoring percentage, defense sa postseason. Ito rin ang isa sa may pinaka-bad season ni James Harden dahil naman siya ang may hawak ng record na may pinakamaraming turnover sa isang playoff series or playoffs. Halos buong playoffs binubuhat siya nitong si Donovan Mitchell. Buti si Donovan consistent buong playoffs ngayon. Nakadepende na lang din kung paano titingnan yung best playoff run kuno ni Harden ngayong taon dahil hindi naman maibabangko talaga si Harden kung nagkukulaps na siya sa defense. Mukhang uulitin lang din ng Knicks kung ano yung ginawa nila nung game 1. Sa Cavaliers side, meron silang dalawang big man na pwedeng pantapat kay Towns. Pero sa perimeter, wala silang best defender na pwede mong itapat dito kay Jalen Bronson kundi either si Donovan or kaya si James Harden. Ang Knicks kasi meron dalawang perimeter defender, si Mikal Bridges at itong si OG Anunoby. Sa Knicks pa rin, meron tig 13 points sina OG, Towns at Josh Hart na may total silang tatlo na 13 out of 34 sa field, 38%. Si Mikal Bridges naman ang second leading scorer dito kay Bronson. Merong 18 points, 5 rebounds at 2 steals. Siya din ang primary defender ni Donovan Mitchell. Umiikot din ang bench ng Knicks sa 9 players or 10 players na din ang ginamit na may total na 20 points sa bench scoring kontra sa Cavaliers na nasa 8 players ang ginamit at meron silang 25 points off the bench. Si Jarrett Allen meron 10 points at 7 rebounds. Hindi rin silang nagsabay ni Mobley sa offense na meron naman 15 points at 14 rebounds. Double big man na yung Knicks. Yung Cavaliers pero tinalo pa rin ng Knicks sa points in the paint yung Cleveland na merong 68-30. Si Coach Mike Brown parang natatawa nung postgame interview dahil aminado siyang tinarget nila si James Harden. Namimili kasi sila kung sino kay Harden or Donovan ang pipigilan nila or ipopokus yung defense. Si Donovan maganda yung nilaro, si Harden nag-struggle sa field. Based pa kay Coach Mike Brown, sinabihan niya yung mga players niya na i-pressure si James Harden backcourt pa lang. Dahil nung nasa Golden State siya bilang assistant coach at kalaban nila ang Houston, lalo na si Harden.
Ang ginagawa nila, binibilang yung mga dribble ni Harden sa isang game. Umaabot ng 1,000 dribble si Harden, kaya kapag nasa dulo na, napapagod siya. So ganon ang nangyari sa game 1. Maaga pa lang sa last quarter, napagod na si James Harden, kaya inatake siya ng inatake ni Jalen Bronson. Binuko pa mismo ni Coach Mike Brown kung anong taktika ang ginawa niya dito kay James Harden at kung bakit din natalo yung Cavaliers.